So, purihin ng Diyos dahil binigyan tayo ng privilege na maglingkod sa Kanya. At syempre, kahit sobrang nakakakaba, kailangan sumunod. Di ho ba? Sinabi ko kay Pastor Felix, Pastor, pwede ba mag-beg off? Bakit? Wala naman. Di dalawa sa'yo. Ang sakit. But at this point of time po, tumayo po tayong lahat at ating basahin ang Romans 3:23. Ayan, sabi po, for all have sinned and fall short of the glory of God. Mag-pray muna tayo. Dakilang Diyos na aming Ama, marami pong salamat sa mga oras na to na muli makakapag-aral po kami, makakapag-share po kami at makakarinig kami ng salita na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hinihingi ko, Panginoon, na kayo po ang humawak sa akin sa mga oras na to. Maging maayos, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, na dadalhin ko sa mga kapatid. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po at ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ang title po ng aking message ay Overcoming Sin. Ayan. Sa title pa lang po, alam natin na mayroong kalagayan ang tao, kaya kailangan i-overcome. Ito po yung kalagayan ng isang tao na sinner. Nandun po siya sa kalagayang nagkakasala. At ang sabi po, ang sin daw po in the Bible, it is defined as any action, feeling, thought, or omission that violates God's standards, breaks His laws, rebels against His will. It is fundamentally a broken relationship with God, resulting from separation from Him and ultimately death. Ayan. Ayan po ang meaning ng kasalanan. Ito pa po ay, isa pa po, it is generally defined as offense against religious or moral law, often described as transgression, rebellion, or wrongdoing divine law. Lahat po tayo, before pa man po ay makasalanan. Di ho ba? Lahat po tayo ay nakakagawa ng kasalanan, pero hindi po tayo dapat nananatiling nasa kasalanan. Ang sabi po dito, ang nature ng sin, not only in a behavior, but also in internal state of heart. Ayun daw po ang kasalanan, hindi po basta sa ugali lamang, nasa puso. Ito po yung kasalanan na parating daladala ng tao, lalo na po kung hindi nagre-repent. Nasa puso na po ito, hindi lamang sa ginagawa niya. Ang sabi po dito, ang other terms ng sin ay iniquity. Ito po ay immoral behavior or twisted character. Ayan. Ang sabi po, ito pa po ay lawlessness, living without regard for God's law. Di ba po, may mga kapatid, may mga tao na kahit alam na sabihin na natin Kristiyano na mabubuhay pa rin po na hindi niya pinapahalagan yung pagiging Kristiyano niya. Parang alam niya na Christian siya pero living in sin pa din po. Sabi, ito pa po, rebellion, deliberate opposition God's authority. Talagang sinasadya niya pong i-oppose ang authority ng Diyos kahit alam niya sa sarili niya na ito'y kasalanan. Missing the mark. Ito po yung falling short of God's perfect standard. Alam niyo po, tayo po bilang tao, nature na natin ang magkasala. Before po na hindi pa tayo nire-redeem ng Panginoon. Pero po, wag po nating manangan doon sa lagi nating sasabihin na, tao ako mahina lamang ako. Hindi po, ang sabi po ng Bible, kailangan maging Christ-like tayo. We have to live blemishly. Sabi po doon.
sa Bible. Hindi po natin laging pangangatwiran na tao lamang po tayo, mahina, para saan po yung ginawa ng Diyos na pagpapako sa krus? Kung lagi nating sasabihin na ganun po kasi yung nature ng tao sobrang hina. Ayan po. Ito po yung mga type ng kasalanan na nasa Bible. Ito po, ginawan ko lang po ng graph para lang makita natin. Ang sabi po, ang unang pong kasalanan, yung inherited sin, ito po ay makikita sa Ephesians 2:3. Paki-ano na lang po, pakitingin. Ang sabi po dito, ito po yung, ang transmission niya ay generation to generation. And ang kanyang consequence ay spiritual death. Ang magiging remedy po nito ay redemption in Christ. Sana po naintindihan niyo yung sinasabi ko. Ano po? Kasi ako parang, ayan. Tapos po, ito po yung, di ba ito yung kasalanan, ang unang kasalanan na na-record sa Bible, yung ginawa ni Adan at ni Eva. Yun po yung unang kasalanan. Kaya na-inherit po natin to. Simula noong ginawa nila ito sa Garden of Eden, na-inherit po natin ito hanggang sa ngayon. Na-break lang po ang chain niyan noong tayo ay ni-redeem, tinubos ng Panginoon. Na-break po ang chain niyaan. Pero po dati po, pero yung result ng kasalanan na ginawa nila Eva, eto, na kailangan po nating magtrabaho ng husto. Ang babae ay magdadanas ng matinding pain during the, panganganak, pag-labor. Iyon po yung mga result ng ginawa ng first couple. At ito po, second, another one po is imputed sin. Ito po yung matatagpuan po sa Romans 5:12-13. Hindi ko na po babasahin. Direct from Adam to us. Ito po yon, ayan. Tapos ang consequence po niya ay physical death. At ang remedy naman po ay imputed righteousness. Nasa 2 Corinthians po ito, 5:21. Ayan. Ang personal sin po natin ay makikita po sa scripture ng Romans 3:23. Wala po itong transmission kasi personal mo ito. Loss of fellowship. Kapag po tayo ay nagkakasala at mayroon tayong tinatagong kasalanan, tayo mismo, alam natin yan, hindi po natin ito, siya mismo ang humihiwalay sa fellowship. Kasi po, alam niya sa sarili niya na hindi siya karapat-dapat, pero ayaw naman din pong mag-repent. Pero kaya po nawawala siya sa fellowship. Ang kailangan nito ay sa 1 John 1:9, forgiveness. Kaya kailangan niyang mag-repent. What are the 3 sins God will not forgive? Ito po yung mga kasalanan na hindi po pinatatawad ng Panginoon. Blasphemy over spirit. Nasa Mark 3:28 po ito. Hindi ba kinot dyan? Ayan. It is the eternal sin that will not be forgiven. It is merely, it's not a merely spoken word, but a deliberate, persistent rejection of God's truth, attributing the work of the Holy Spirit to the devil. Ayan po yan yung mga, yung Holy Spirit po ay sinasalangsang ang Holy Spirit. Di po ba, tayo may mga gawin ngayon na during the service, during the worship, meron po tayong infilling of the Holy Spirit. Nagkakaroon po ng prophecy, nagkakaroon po ng speaking of tongues, nagkakaroon po ng dancing in the Spirit, nagkakaroon po tayo ng worship in the Spirit.
Isa po yan sa mga ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Pinupuno po tayo ng Holy Spirit. Pero po kaya po, pag iyan, ano bang deliberate? Sinadya nating i-neglect o ano ba? Basta ito yung ginagawa ng isang hindi mananampalataya na sinasaktan niya ang banal na spirito. Isa pa po, ito po yung refusal to repent, hardening one's heart, those person who refuses to seek forgiveness. Isa pa po ito sa mga kasalanang hindi pinatatawad ng Panginoon. Yung naging bato na ang puso niya, ayaw niya pong mag-seek, maghanap ng seek forgiveness. Ayaw niya po. Tipong meron ng lumalapit sa iyo to sabihin na, sige, sisi ka. Pero po ayaw, sobrang pinatitigas niya ang puso niya dahil nire-reject niya po ang Panginoon doon sa kanyang kalagayan. Nananatili po siya doon sa kasalanan na kanyang ginagawa. Isa pa po ay deliberate apostasy, rejecting Christ. Ito po yung involve someone who has known and experienced the truth of Jesus Christ but deliberately to fully abandon and renounce their truth, their faith. Alam niyo po, ito po ang halimbawa po nito ay yung tayo bilang Kristiyano. Nakaranas na po tayo na ma-bless, ma-filled ng Holy Spirit. Sorry, I have words. I ran out of words. Sorry. Ma-filled na ng Holy Spirit, pero po, dumating ang punto na bumaliktad tayo at renounce natin ang faith natin, hindi po tayo mapapatawad ng Diyos. Kasi nakaranas ka na ng kabutihan ng Diyos, nakaranas ka na ng infilling ng Holy Spirit. Sana kung hindi, mabibigyan ka pa ng chance, mabibigyan pa ng chance. Pero po yung dinanas mo na-filled ka na ng Holy Spirit bakit tumalikod ka pa? Ayan po, yan pong tatlo na yan yung mga kasalanang hindi na pinatatawad ng Diyos. And sabi po, ano-ano po yung mga 7 kasalanan na kinamumuhian ng Diyos? Number 1 po ay yung pride. Arrogance, looking down on others' feelings or superiority. Ayan po, yung pride natin, tayo po mga Kristiyano, kahit Kristiyano na, may ganun po tayong pag-iisip. Naging ginawa po natin na sarili natin ang pamantayan natin para sa kapatid. Bakit hindi nila ako gayahin? Bakit ako? Parang puro po ganon. Huwag nating igawing pamantayan ng sarili natin. Dapat ho si Kristo. Galit po ang Panginoon sa ganyang uri ng tao. Yung nang mamata ng kapatid, feeling superior, at parating arrogance. Lying tongue. Ito po yung intentionally speaking untruths or spreading falsehoods. Alam niyo po yung ginagawa niya. Siya po ay taong sinungaling. Siya po ay marumi ang dila. Alam niyo naman po ang dila, napakaliit niyan, pero sobra pong makasalanan. Di ho ba? Isa yan po sa mga ayaw ng Diyos. Hand that shed innocent blood, murder, and violence. Yun po, siyempre, self-explanatory. Yung murderer, ayaw po talaga ng Diyos yan. A heart that devises wicked scheme, deeply or meditated evil plan or malicious intent.
Ito po yung mga tao na lagi na lamang po may tinatagong sama sa puso. Ito po yung mga tao na parating, ano bang tawag dito? Parating masama ang iniisip sa kapwa. Ayan po, galit po ang Panginoon dyan. Feet that quick to rush to evil. Eagerness to participate in wickedness or mischief. Ito po yung mga tao na ang dali-daling mag-decide para sa kasalanan, agad-agad andun siya. False witness that breathes out lies. Ito po yung mga tao na kunwari kayang-kaya niya pong humarap sa'yo eye to eye, pero nagsisinungaling. Galit po ang Panginoon diyan. Katulad po ng mga abogado. Hindi naman siguro sa lahat. Pero usually po ang abogado ganun. Iti-twist nila yung totoo. Kahit po alam nila na mali yun, gagawin at gagawin po nila ito para lang doon maipanalo nila yung kaso. Pero alam nila sa kanilang sarili na sinungaling sila. Tinitwist nila yung katotohanan. Sabi nga, sila yung mga kinakasuhan ng perjury dapat eh. Ayan. Sabi po, one who sows discord among brethren, causing conflict, division, or arguments within the community or family. Ito po yung mga kapatid na nagkukos ng conflict sa loob ng church. Hindi po natutuwa ang Panginoon sa ganitong uri ng tao. Ang sabi po dito ay, kayo po ang nagkukos ng division sa loob. In example ko na, sa loob ng church or sa family, kayo po yung nagkukos ng mga arguments within the community. Hindi po maganda yun. Dapat po tayo ay taga-pamayapa. Hindi po tayo yung cause ng conflict. Kahit saan po tayo magpunta, dala po dapat natin yung kapayapaan. Nandun tayo sa trabaho. Kasi sa trabaho po, grabe ang politika. Alam nyo naman yan. Kahit nga po sa negosyo, ang hirap-hirap po maging mabuting tao sa negosyo. Lahat po, sa amin na lang po. Kapag po grabe na yung kausap ko, nagta-time out talaga ako. Kasi po, kaya lang naman sila nagagalit. Ganito. Kunyari, hindi pa natatapos yung gawa nila na gusto nilang makita na yung finished product. Andyan na po yan, nagtutungayaw po sila. Parang pakiramdam ko nga po, lulubog ako doon sa upuan ko. Kakausapin ko sila, unang-una, Madam, sorry po. Yun na lang ang ko. Oras lang naman po ang kinagagalit nila kasi usapan namin is ganito, na late kami ng konti. Nagagalit po talaga sila. Ayun po yung ang hirap maging mabuting tao kasi alam mo yun, yung kausap mo sobrang magagalitin. Pero dapat pa din po nating dalhin yung kapayapaan kahit po nasan tayong lugar. Hindi po tayo dapat maging cause ng division, ng conflict o ng animosity. Dapat po payapa lamang. Ayan po. Ito po yung mga other terms diyan. Ito yung pride, envy, gluttony, lust, anger, greed, and sloth. Yung pride, ayun, napaliwanag ko na. Yung envy, alam nyo na yan. Yung inggit, bawal na. Pangit po yan sa buhay ng tao. Sa atin, pangit po yan. Kasi sabi nga, may namamatay sa inggit. Marami po yan. May pumapatay, may namamatay. At ito po, yung gluttony, naku, medyo ako doon. Alam nyo na. Matakaw po ako. Hindi rin po kinalulugdan ng Panginoon yan. Sorry to self. Ang last, yung, sorry for the term, ito talaga yung nasa Bible, kalibugan. Hindi po kinalulugdan ng Panginoon yan.
bilang, ang example ko po nito ay last. Ikaw na may asawa na, tumingin pa sa iba at sa isip nyo pa lang, nagkasala na kayo. Babae o lalaki, same lang po ito. Ikaw na mag-boyfriend o girlfriend, nagko-commit kayo ng ginagawa ninyo ang ginagawa ng mag-asawa without marriage. Ito po ay nagko-commit kayo ng kasalanan. Ito po yung fornication. Hindi po kinalulugdan ng Panginoon yan. Ang iniisip nyo siguro, nandun na tayo sa modern times, okay nang gawin yon. Lahat na ginagawa yan. Hindi po para sa ating mga Kristiyano. Dapat po doon tayo sa gusto ng Panginoon, iharap tayo sa dambana ng malinis. Kaya nga po nakaputing bridal gown eh. Kasi ang ibig sabihin yan, pure ka pa sa babae. Sa lalaki naman, ganun din, hindi porke lalaki, sige lang. Hindi po ganun. Ang isa po yan sa mga kinamumuhian. Hindi po nanggaling sa akin yan. Sa Panginoon po nanggaling yan na isa po yan sa mga kinamumuhian ng Diyos. Yung kahalayan. Anger, yung sobra pong galit. Hindi naman yung nagalit ka lang. Hindi naman po yan. Ito po yung hatred. Yung tinanim nyo na sa puso nyo na kada makikita mo si brother, kumukulon dugo ko dyan. Hatred na po yan. Kasi kung medyo nagalit ka lang, galit, wala lang yan. Yung maya-maya wala na. Iba po ang hatred. Galit na galit ka na nun. Ayan. Yung greed, yung kasakiman. Galit po ang Panginoon dyan. Kasi po, ito po yung hindi naman sa'yo, inaasam mo. Katulad po ng, sorry sa mga tumataya pa dyan, sa loto. Greediness po yan. Hindi naman atin yan eh. Hinahangad natin yung pera ng iba. Yung mga nagsusugal. Kaya po kayo nagsusugal, iniisip nyo, yung pera niya mapapunta sa'yo. Di ho ba? Greediness. At yung iba naman po na example ng greediness, yung pong lupain ng kapatid mo, kinukuha nyo pa. Samantalang meron naman na kayo. Ayan. Galit po dyan ang Panginoon. Yung sloth, tama ba na pronunciation ko dyan? Ito po yung katamaran. Sabi nga, ang tamad, huwag pakainin. Kasalanan din po yung katamaran. Hindi po yan basta-basta ugali nyo lang. Kasalanan po ang katamaran. Kasi binigyan po tayo ng dalawang kamay, dalawang paa, may mata. Yun nga pong putol yung naghahanap buhay eh. Tayong kompleto. Tamad tayo, nakaupo lang, naghihintay ng sabihin, bahala ang Panginoon. Hindi po ganun. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kami, katotoo po, pagka may mga nagmamalimos doon sa pwesto namin, ang lalaking tao, lalaki. Ma'am, pahingi naman po ng pangkain. Kuya, kita mo ang kulay ng buhok ko. Iba-iba na. Nasa 60 na po ako, naghahanap buhay pa po ako. Bakit po kayo nanlilimos laang? Pwede naman po kayong construction. Di ho ba? Hindi, kaya binibigyan ko lang talaga yung matatanda. At saka yung bata kasi baka bugbugin niya ng mga may humahawak niya, naaawa ako. Pero yung ganon, pahingi pagkain. Ang tatanda na nga po namin, naghahanap buhay pa kami. Yun talaga, tamad, kasalanan po yung katamaran ha. Hindi lang po naman tayo doon sa ganong parang negative na bagay. Meron naman po tayong meron po tayong solusyon diyan. Papaano tayo natin ma-overcome ang kasalanan? Sabi, steps to overcome sin. Number 1 po, abstain from fleshly lust. If you're to kill sin, you've got to stop lust with a peremptory strike. Totally surrender. Ayan po ang sabi niya, abstain from fleshly lust. Nasabi ko na kanina, ano bang abstain?
iwasan, alisin, abstain, aalisin. Make no provision, for the flesh is regard to it. Sabi po, fix your heart on Christ. Napaka-importante. Mababasa po sa 1 John 1:9. Basahin, wala dyan. 1 John 1:9, okay. Wala. Ayun po, importante na nakafocus po ang ating mata sa Panginoon. Kasi po, ayun lamang po ang panlaban natin na ang mata natin ay sa Panginoon lamang kasi ang hinihingi sa atin ng Panginoon ay blemishly. Hindi po, walang walang kapintasan. Yun, thank you ate. Ayun, walang kapintasan. Sasabihin na naman natin, mangangatwiran na naman tayo. Tao lang ako, pwede bang perfect? Walang perfect. Hinihiling po sa atin, maging perfect. Ayan, wala na akong may sasabi dyan. Basta sabi, maging. Meditate on God's Word. Ayan po, kapag po naiisip natin yung mga kasalanan na dating parang gustong-gusto nating gawin, magbasa po tayo ng Bible. Mag-pray po tayo. Kasi yun lang po ang panlaban natin. Ang dyablo po ay hindi po nagpapahinga. Sobra pong masipag sila. Masipag siya. Kung paanong masipag ang mga Kristiyano, sana masipag ang mga Kristiyano mag-share ng gospel. Sobra, double daw po ang ginagawa ng dyablo para may makasama siya doon sa impyerno. Hindi naman po nakadesign talaga sa tao yan, di ho ba? Alam nito, buti. Kasi baka mamaya mali ako. Hindi po nakadesign sa tao talaga ang impyerno. Sa dyablo lamang po. Kasi siya yung nagrebelde sa Panginoon Katabi niya na nga leader na nga siya ng choir, nagrebelde pa siya. Gusto niya pang kunin ang trono ng Diyos. Akalain mo naman yan. Samantalang, ando na siya, ang sarap-sarap na ng kalagayan niya. Ang ginagawa po ng dyablo, sinasama po tayo sa kanyang misery. Kasabi nga misery loves company. Dinadaya po niya tayo. Ang iba, harap-harapan na subtle lang yung na inayaya ka. Bilang Kristiyano, paano ba tayo nadadaya ng dyablo? Una, kami po sa hanap buhay, paano kami madadaya doon? Kapag po, sinabi nung, ito sa company to, ito yung presyo niyan. Meron po kasing nag-aalok sa akin yan. Ate, ito po yung presyo niyan, halimbawa 3,000 sa company, pero po, ilagay mo sa resibo, 3,500. Iyan po, isa pong pagdaya yan. Siyempre, meron ka na doon. Kasi na yon, anong tawag doon? Basta ibibigyan ka nila, pero hindi po tama yon, nandadaya po tayo noon sa company. Dahil lalo kami mga resibo kailangan nila. May mga hihingi sa akin ng resibo. Ate, pahingi po ng resibo, blanco. Bakit? Binabayaran namin to, iba-blanco mo. BIR po yan, hinihingi nila. Hindi po tama yon. Kasi ang gagawin nila doon, lahat ng gastos nila, na hindi ko alam kung saan nila ginastos, ilalagay nila sa resibo na sa amin ang galing. Mali po yon. Paano pa? Yung mga young generation natin na sobrang madaling masway din. Akala nyo ba yung sinasabi nyo na, wala, Gen Z kami. We are entitled. Talaga ba? Bakit? Pare-pareho lang tayong tao. Kahit po ganon, dapat po alam natin ang ating mga limitations bilang bata, kabataan, alam natin yan. Yung paggalang sa magulang, baka sasabihin nyo, uso na ngayon na tila barkada ang magulang. Hindi po, iba po yung respeto, iba po yung pagmamahal, iba po yung sinasabi niyong tila barkada. Iba po yon. Dapat po bilang bata, bilang kabataan ay alam nating rumispeto sa mga nakakatanda sa atin, lalo higit sa magulang natin. Doon po sa mga
Kaya tayo nasusway. Di ho ba? Dahil alam natin, pagka, ayan, yung mga barkada, maraming barkada, di bali, good ano naman to magandang lakad naman to, hindi natin alam, inilalayo na tayo sa gawain ng Panginoon. Kahit linggo, wala sa church. Ayan. Alam naman natin, dapat na ang linggo, nasa church tayo. Ewan ko, sabi nga ni Pastor, wala tayong reason sa Panginoon. Kaya pag sinabi niyang, ito yung gawain, ito yung gawain. Kung may reason kayo sa sarili nyo yun. Hindi po galing sa Panginoon yung reasoning na yon. Ayan, ito pa po, number 5, be constantly in prayer. Napakalaki pong factor ang prayer. Kaya nga sinasabi, prayer can move mountains. Di ho ba po? Kasi po, kung andun tayo sa kasalanan na nag-trigger sa atin, halimbawa, nandun ka na sa bingit, eto na gustong-gusto mo nang gawin yung kasalanan na yun Sandaling mag-pray po kayo, mababago po yung pag-iisip nyo. Sandali pong humingi kayo ng tulong sa Panginoon, Lord, ganito na naman yung urge ng kasalanan sa akin. Pwede ba tulungan mo ako? Ang Diyos po ay hindi po talaga, hindi pwedeng hindi kayo tulungan kasi tama naman yung hinihingi nyo sa Kanya. At kung andun na po kayo sa pagkakasala at hiniling nyo sa Panginoon, Lord, alisin niyo po ako sa ganitong pagkakasala. Aalisin po kayo doon kasi maganda ang intensyon nyo. Hindi po pangit ang intensyon nyo na gusto nyong umalis sa kasalanan na meron kayo ngayon kung saan nasa sadlak kayo ngayon. Kung kayo naman po ay nakaalis na, praise the Lord, dahil tinulungan kayo ng Panginoon. Ayan po, sabi nga, be humble. Humble confession, acknowledge faults to God. Ayan, ito na po yung time na bumalik na kayo sa Panginoon, in-acknowledge nyo na yung kasalanan, at nagpakumbaba na po tayo sa harap ng Diyos. Patatawarin po tayo ng ating Panginoon. Okay. Ito po yung mga result of overcoming sin or outcome of overcoming sin. Magkakaroon po tayo ng spiritual freedom. Ayan. Freedom from bondage. You are no longer controlled by sinful desires. Ayan. Masaya na po ang buhay. Makakatingin na po tayo eye to eye sa ating mga kapatid at makakalapit na tayo sa Diyos nang walang barrier. Kasi di ba po, ang barrier natin between God is sin. Kapag po may kasalanan tayong taglay-taglay sa puso, hindi po, kahit po manalangin kayo maghapon, hindi po tayo pakikinggan ng Diyos. Ang sabi po, iyon po ang barrier. Kapag po nagsisi na tayo sa kasalanan natin, magkakaroon po tayo ng spiritual freedom. Ayan, masaya na po ang ating pakiramdam. Magkakaroon din po tayo ng, lasting joy. Bring deep, lasting satisfaction and removes the inner conflict, anxiety, and fear associated with sinful behavior. Ayan, masaya po Magkakaroon na po tayo ng satisfaction and aalisin na po ang mga conflicts, yung pag-aalala, yung takot, at iyan po ang mga resulta ng na-overcome na natin ang kasalanan. Magkakaroon din po tayo ng peace. Ayan. Masarap na po ang tulog natin kasi nakapag-pray na tayo sa Diyos. Inalis na yung hadlang. Magkakaroon na po na tayo ng masarap na tulog. Wala na tayong iniisip na mga kasalanang ginagawa natin. Magkakaroon po tayo breaking the bondage of sinful habits and desires. Ayan, na-break na po yung bondage ng kasalanan. Yung mga habit natin na
hindi maganda, inalis na po ng Panginoon yan. Kasi po, nagpakumbaba na tayo sa Kanya. You transform to be more like Christ, enabling a life of victory, purpose, and intimacy with God. You become a new creation, no longer slave to selfishness. Ayan. Ito po yung sinasabi natin na magta-transform tayo to be like Christ. Ayan. Hindi na po tayo, wala na tayo dun sa bondage ng kasalanan. Nagta-transform tayo ng glory to glory, from glory to glory. Ayan, di ba? Yun na po magiging kalagayan natin kapag nagsisi na tayo sa kasalanan. Ito pa po, you can partake in divine nature. You have a clear conscience. Nagkakaroon na po tayo ng malinis na konsensya. Hindi na po tayo parating nag-aalala. Naku, baka makita ko ni kapatid dito. Naku, baka mamaya malaman ni kapatid ganito ginagawa ko. Hindi na po tayo tago ng tago doon sa mga kasalanang tinatago natin sa kapatid, pero sa Panginoon, hindi po talaga yan na itatago. Wala po tayong maitatago sa Kanya. Iniisip pa lang po natin, alam na ng Diyos kasi po bawat strands ng buhok natin ay bilang niya. Imagine, ganun po talaga ang Diyos. Napakabuti niya. And 10:30. Konti na lang po. Sabi po, you have an empowered living rather than being consumed by sinful actions. You can gain the ability to live according to God's purpose, bringing help and light to others. No more guilt through repentance, and leads to a better relationship with God. At alam niyo po, di ba po tayo bilang Kristiyano, meron tayong power. Sabi nga, kung tayo ay may sakit o may sakit ang ating mahal sa buhay, hindi natin kailangan tumawag ng elders. Tayo po bilang mga Kristiyano, ulitin ko ulit ito, dati nasabi ko na, kailangan tayo mismo mag-pray. Meron po tayong power na binigay ng Diyos. Kaya nating magpagaling. Kaya nating magpalayas ng masamang spirito. Alam po natin yan. Pero po, kung merong sin na nakabara doon, ay hindi po natin mangyayari yun. Baka maposes pa kayo. Kasi andun yung sin na nakabara. Instead na direkta tayo sa Panginoon, nananalangin tayo, ang power na binigay niya sa atin, ma-utilize natin ng mabuti, ay hindi natin magamit. Pero po, pagka tayo nagsisi na, nagpakumbaba na sa Diyos, inaccept na natin yung kasalanan natin, wala na pong hadlang para lumapit tayo sa Kanya. At yung power na binigay sa atin ng Diyos ay magagamit na po natin. At dito po ako magtatapos. Remember po, yung 3 W, ito po yung wield your sword, watch and pray, walk on the Spirit. Tayo po di ba meron po tayong shield, binigay ng Diyos bilang Kristiyano, meron po tayong sword, gamitin po natin yon. Meron po tayong, yung para sa pinakamahalaga, manalangin. Isa po yan sa mga ginagamit natin para makalayo tayo sa kasalanan, maiwasan natin ang kasalanan. Sabi, walk on the Spirit. Pag hindi po tayo lumakad sa Spirit, saan po tayo patungo? Di ho ba? Kaya kailangan po bilang mananagumpay doon sa kasalanan na meron ginagawa tayo sa ating mga buhay. Ito lamang po tanda natin, parati po nating i-fix yung eyes natin sa Diyos, manalangin, at parati pong magpakumbaba sa Diyos every time na meron po kayong nagawang kasalanan. Pero tandaan niyo po, yung mga kasalanan na
hindi pinatatawad ng Diyos, ay nawa hindi natin makumit. Ay nawa huwag nating gawin kasi alam na natin ang kapupuntahan natin. Bagamat ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad, binigyan din naman niya tayo ng ang tawag dito, yung dapat nating sundin. Di ho ba? Nung unang panahon nga po, pagka ang bata nagkasala, sumagot-sagot sa magulang, ibinibigay po yan sa bayan para batuhin, di pa teacher? Ayan. Kaya sobra, mas malupit po ang mga noon, mga parusa. Ngayon po, na napakadali po na lumapit sa Diyos, wag na po nating ulit-ulitin yung mga kasalanang ginagawa natin. Kasi, pag inulit-ulit natin yan, ang sabi dito, deliberately ginagawa na natin. Hindi na paminsan, deliberately na po ginagawa. Ibig sabihin, ginugusto mo yon, paulit-ulit mong ginagawa dapat wala na tayo doon. Alisin na natin yung ating isip doon. Sabi, kapag lumalakad tayo sa Espiritu, ano ang kasama natin? Ang banal na Espiritu. So napakasarap pong isipin na sa araw-araw ng buhay natin ay kasama natin ang banal na Espiritu na tunay po na iniwan, pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sabi nga, eto ang tagapag-aliw nyo, makakasama nyo, ang banal na Espiritu. At sa umaga pong ito, dito na po ako nagtapos. Salamat po sa inyong lahat. Nawa po malinaw sa atin yung shinare ko patungkol sa kasalanan, mga resulta, mga kung paano ka maka-overcome ng pagkakasala na meron ka ngayon. At kung ano ang bunga nito kapag wala po tayo nitong mga kasalanan sa ating dala-dala, magkakaroon po tayo ng masayang buhay bilang Kristiyano. Purihin mo ang Diyos.